nandito na naman po si Malo de los Santos. Ayan. Usapin ng DSWD, hindi na po matapos-tapos. Kailangan natin kalampagin ang ating gobyerno. Lalong-lalo na po ang ating kataas-taasan po sa DSWD. Si Sir Rex Gatchalian. Sir, nakikiusap kami. Ang mga tauhan natin dito sa DSWD, mukha yata pong mayroon hindi ginagawang mabuti. Dahil po mayroon kaming nalaman po, diyan po sa lungsod. Sa lungsod po, kung saan nakatira ang ating pong beneficiary na si Oliver. Alam niyo po mga kapatid, napanood natin ang premiere ni Daddy Frankie. Ako hindi nakukuha at puntahan nyo na lang po yung premiere ni Daddy Frankie at panoorin nyo po. Para po maintindihan nyo po kung ano ang nangyari kay Oliver nang iniwan ni Daddy Frankie dahil si Kuya Oliver nga gustong magpaiwan. Kaya, yun po, iniwan muna at saka na babalikan or iatid yung kanyang vitamins. Ano po? Pero sa madaling salita po mga kapatid, nang dumating sila Daddy Frankie, wala si Ansing, wala si Kuya Oliver. Saan dinala? Ano po? At nakakalungkot nga po, yung iningi ni Ansing na allowance nila. Diba? Para daw po pagkain ni Oliver. Ang nakakalungkot po, may nagsundo na patrol para dalhin si Ansing sa pagamutan si Oliver. Pero para-paraan lang mga kapatid. Diba? Para-paraan lang mga kapatid dahil mayroon po kaming nalaman na dinala po sa pagamutan at doon po sa kataas-taasan para lang po magkaroon. Dahil kami ito po, malalaman nyo po ito, na si Ansing daw po binigyan ng 10,000. Pagdating, kinuha din po ng tagalunsod, ng tagapamalaan ng DSWD. Diba? Kasama pa po yung barangay. At nakakalungkot pa po yung patrol na sumundo na sinakyan ni Ansing at ni Kuya Oliver. Hiningian po ng 2,000. Pinakain sa Jollibee. Wow! Instead po sila ang magbigay ng tulong, si Ansing, ang kawawang Ansing, siya po ang gumastos. Diba? Nasaan ang dignity ng inyong DSWD na dapat kayo ang tumulong sa kagaya ni Ansing at ni Oliver? Kung kay Daddy Frankie yan, bibigyan. Gaano kabait ang isang Daddy Frankie? Pag once na follow up, check up ni Oliver, mababa na po ang 15,000. Diba? Mayroon pang driver, may sariling sasakyan na wala kang iisipin. Diba po? Pero sa pangyayari, kay Ansing, talaga ako po, naawa po ako sa kalagayan ni Ansing dahil pagod na pagod dahil sinundo siya na dinaanan at dinala. Ewan ko kung saan dinala.
ay iyon po, pagod na pagod. Halatang halata kay Ansing kung paano siya napagod. Sana po puntahan nyo po yung premiere ni Daddy Frankie para nalaman nyo ang buong katotohanan. Pero ako po may alam na. Dahil noon na sinasabi ko sa inyo, naiisip nyo ba mga kapatid ang naiisip ni Malo de los Santos? Hindi po ako nagkamali ng naisip. Tamang hinala po tayo. Dahil po, instead sila ang tumulong sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na po ang kagaya ni Oliver, ay kawawang Ansing. Siya pa po ang nawalaan ng 2,000. Dahil yun po ay hiningi ni Ansing na mabawasan man lang ang pera ni Kuya Oliver para mayroon silang panggastos. Abang naroroon sa kanila si Oliver, ay kawawa. Ansing. Naisahan ka. Diya. Sana doon sa nagdala kay Oliver para ipa-check up, di pa ba kayo nagtitiwala kay Daddy Frankie kung paano niya napagaling si Oliver? 20 years sa kulungan. Lalong-lalo na po yung barangay na nandyan sa lugar ninyo. Nakikita nyo. Anong ginawa nyo? Wala. Tiningnan nyo lang. Dahil marumi. Diba? Nung dumating si Daddy Frankie na kinuha si Oliver para ipagamot, bihisan, linisan, pakainin. Ngayon na nasa mabuti ng kalagayan ni Oliver, kukunin nyo na at ipagagamot. Nakakahiya naman, mga kapatid. Anong ipagagamot nyo na at magaling na si Oliver? Diba? Ngayon po, mga kapatid, anong resulta? Sa dinala nyo sa pagamutan, ipina-check up nyo. Eh, wala pa naman gamot. Diba? Yung gamot pa rin na ibinigay ng doktor na nag-check up kay Oliver, yun pa rin. Diba? Ano yun? Diba, insulto pa rin yun sa inyo. Nakakahiya yung ginawa nyo. Diba? Mga kapatid, nakakahiya. Dahil yung ginawa ni Daddy Frankie, na-insulto kayo nandyan sa mga taga-DSWD na dapat kayo mismo ang tumulong sa ating mga kababayan na mahihirap. Maraming mga kababayan natin, gaya niya yung recommended ni Sir Tekram na magkapatid nandyan sa Tarlac. Ano, di ba kinuha nyo? Na nalaman nyo na pupuntahan na kinabukasan ni Daddy Frankie, di ba inunahan nyo? Pero anong ginawa nyo? Wala eh. Wala po mga kapatid. Walang nangyari. Dahil ang sabi, lalo daw lumala ang sitwasyon. No? Alam nyo po mga kapatid, kung hindi nyo naman kaya, hayaan nyo na. Hayaan nyo na kay Daddy Frankie dahil pagtulong lang. Bakit? Kailangan pa ba ng lisensya ang pagtulong para sa mga mahihirap? Para sa akin mga kapatid, hindi na kailangan ang lisensya na yan. Hindi na kailangan na kumuha tayong permit para tumulong. Dahil kung may kusang loob tayong tumulong sa ating mga kaibigan o mga kapatid na may mga depression, hindi mo na po yan maiisip, mga kapatid. Handa tayong tumulong, dumamay sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong kagaya kay Daddy Frankie. Di ba po? Nasaan si tatay? Tatay Kalik. Anong ginawa nyo? Wala kayong awa.
Kung kailan napaoperahan ni Daddy Frankie, kinuha nyo. Para ano? Dalhin nyo sa, sasabihin nyo, tinulungan. Pero nagkakamali kayo. Kaya, Sir Rex Gatchalian, huwag kayong maniniwala sa mga sanghay ng DSW dyan sa lungsod. Ng paniki. Ito pangangalanan ko. Paniki. Ng DSW. Davero. No? Nakakahiya. Dahil bukod tangi kayo ang nagka-interes kay Oliver at doon sa magkapatid na rinekomenda ni Sir Tikram. Diba? Nakakahiya po. Lalong-lalo na doon kay tatay. Tatay, Calix. No? Magkano ang ibinayad ni Daddy Frankie para lang maoperahan? 52,000 lang naman. Ano? Kaya nyo po bang ibigay? Diba? Kailangan muna ng mga requirements bago kayo bumitaw. At dito na lang nga kay Kuya Oliver. Huwag na tayong lumayo pa, mga kapatid. Pinag-interesan. Nakita ang kalagayan ni Kuya Oliver dahil iyon ang kwento ni Kuya JJ. May pumunta. May barangay na nakakita. Pero nasaan po, mga kapatid? Hindi pinansin. Ngayon si Oliver, malinis na, magaling na. Dadalhin doon kung saan makakuha ng pondo. Diba? Pera-pera lang, mga kapatid. Yan ang tanging katotohanan sa batas natin, Pilipinas. Ano? Nakakalungkot po. Nakakalungkot po. Nagagaya kay Daddy Frankie na walang iniisip na kahit anong kapalit. Diba? Lahat ibinibigay nila. Kagaya kay Ate Nida. Tatay, Ate Nida, huwag kayong mag-alala. Hindi ito utang na loob ninyo. Binabalag ko kayo. Ibinabalik ko lang ang kinikita ko para sa inyo. Ganon ang tamang pagtulong. Ano po? Ngayon, sisimula na ang bahay ni Kuya Oliver. Kakasya ba yung 200,000? No. Ay, ang gusto pa nga ni Kuya Oliver, 3 kwarto. Di ba? Kaya, isip-isip naman po. Makipagtulungan na lang po para maganda. Ngayon, sasabihin nyo, may issue sa DSWD. Kayo po ang gumawa. No? Sana po, maisip nyo kung ano po ang ginawa nyo. Kung bakit nyo pinag-initan si Daddy Frankie. Ngayon, alam na namin po. Mag-iingay kami para malaman po ng kataas-taasan ang ginagawa nyo dyan sa lugar ninyo. Pira-pira lang ba? Gumawa kayo ng paraan. Huwag na yung gaya ni Kuya Oliver na ma-okay na siya. Kagaya kay Tatay Calix na paoperahan na, di ba? Nasaan ang kahihiyan nyo? Kuya Junjun, Kuya JR, Bandam, nasa mabuting kalagayan, pero kinuha nyo pa rin. Para ano? Ipagmalaki nyo na kayo ang nakapagpagaling? Lalong-lalo na kay Tatay Calix.
Di ba? Daddy Frankie lang at ang kanyang team ang kumuha doon sa gitna ng bukid na hindi nakakakita. Pero anong ginawa nyo? Kinuha nyo lang ng basta-basta. Dahil labag sa batas ang tumulong. Pero mga kapatid, wala ginawa si Daddy Frankie. Kabutihan, malasakit sa ating kapwa. Hanggang dito na lang mga kapatid. Please support po Daddy Frankie na sana po ay patuloy natin suportahan po ang Daddy Frankie na sana maisip nila at andyan ang Diyos sa taas. Nakikita kung ano ang ginagawa ang kagaya ni Daddy Frankie. Marami pong salamat at mabuhay pa rin si Daddy Frankie. Please support po ang Team Daddy Frankie, Aling Rochelle, at pakiyakap na rin po si Malo de los Santos. Marami pong salamat sa mga viewers na patuloy na nagmamahal kay Malo de los Santos. Mabuhay tayong lahat. Happy Mother's Day sa mga mothers dyan. We love you so much! Bye-bye! Mwah!